Hello guys! Welcome back to our channel, and for today, ang ating video tutorial is about the keypad. So, ang keypad is essential sa ating prototypes kung need nating mag-input ng mga numbers or letters or commands. So, in this tutorial, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng ating keypad. Itong keypad na to, ito yung kasama sa Arduino starter kit. Yan. Pero may iba't iba kasing klase ng itsura ng keypad, pero same lang sila na ang tawag sa kanila ay matrix keypad. Meron kasing keypad na available sa market na ang tawag sa kanya membrane. Yun yung manipis na keypad. Pero ang functionality naman nun at saka ito parehas lang. Okay guys. And it's a great time din na i-introduce natin itong galing sa ating kit. So meron tayo ditong holder. Yan. Kasama rin to ng kit kung kayo ay kukuha ng kit from LXHub. So basically ang ginagawa ng kit na to, since meron na tayo ditong LCD, ito yung isang attachment nakakabit na sa breadboard, and then itong isang attachment na to pwede natin ikabit dito sa other side ng ating breadboard. Natin i-snap lang natin siya para siya ay makabit. Snap lang din kagaya nitong isa. Okay. So kaya ginawa natin ito sa Alexa para yung ating mga components meron siyang sariling lagayan. Para kapag nagpro-prototype tayo, mas madali natin, hindi na natin masyadong iintindihin yung kung saan napapalagay yung ating components. So ito, yung keypad natin meron siyang lagayan dito sa side na to. Yan. Sakto lang yan. Hindi na yan basta-basta matatanggal. Push lang natin. Then, okay na. So, meron na tayong dito lalagay ng keypad. Kesa naman ang keypad natin kung saan nakalagay. So, okay guys. Tuloy na tayo sa ating diagram. So, for our diagram, makikita nyo dito, meron tayong Arduino Uno. And then, meron din tayong LCD. So, itong LCD na to, meron tayong tutorial, recent tutorial about LCD at kung paano siya i-connect. And then, meron din tayo ditong keypad. So, guys, ganito nga pala itsura ng membrane na keypad. Ito yung manipis lang na black yung kanyang kulay, yung background ng keypad na yun. Pero, same lang din sila ng function dito sa ating ginagamit sa ating kit. Okay guys, kung mapapansin nyo, close up natin ito, ang keypad natin meron yung R1, R2, R3, R4, okay, C1, C2, C3 at C4. So, ang sinisiktibay niyang R at saka C, yan ay yung rows at columns natin. So, basically, ang ginawa natin sa connection niya is ito yung ating pinarehas lang natin sa kanya dito sa ating pin 2. Ito yung R1. Yan, R1. Ang R1 natin nasa pin 2, ang R2, pin 3, R3 ay pin 4, and R4 ay pin 5. And then yung column 1 natin nasa pin 6, column 2, pin 7, pin 8, and pin 9. So, parehas lang sila ng connection nung keypad natin. Okay? Madali naman siya i-connect kasi sinunod-sunod na lang natin siya.
Okay guys, yung sa LCD natin na may ground tayo, may BCC, ang SDA saka SCL sa A4 and A5 yung SCL. Okay guys, madali lang tuntunin ito kasi susundin nyo lang tong ating mga connection dito at hindi na kayo maliligaw. For code, gagamit ulit tayo ng isa pang library dito na gagamitin natin for the keypad. As I said sa mga earlier na videos natin, itong mga libraries kasi ginagamit natin para mas mapadali yung ating pagpo-prototype. Hindi naman natin essentially kailanganing imano-mano lahat ng components, coding ng sa components, kaya nga nandyan yung libraries natin. So kung tayo ay magpro-prototype, kung gusto nyong medyo challenging ang inyong pagpo-prototype, pwede nyo manu-manuin lahat ng codes ng ating mga components. Pero I suggest, since sa prototype naman natin, ang ating hinahanap sa ating prototypes is yung output, kung paano nagana yung prototype at kung nagagawa niya yung function na intended nung prototype na yun. So sa ating mga tutorials na sunod, madalas na tayong gagamit ng mga libraries para mapadali yung ating coding. Kasi pag iba't ibang module, madalas meron niyang kapartner na mga libraries. Kasi nga yun ang kagandahan ni Arduino, meron siyang mga libraries na available from various programmers na kino-contribute nila doon sa platform na yun, since siya ay open source. Okay guys, meron ako ditong bakanting sketch. Ang gagawin natin, una ay hanapin muna natin yung keypad. Type lang natin dito yung keypad. And then makikita natin tong keypad by Mark Stanley. And so on. Ito, naka-install sa akin. Pag naka-install na, pwede nyo na siyang magamit sa inyong mga codes kung kailangan nyo ng keypad. Ito yung nung nagawa ko ng prototype dati, talagang gamitin yung keypad kasi ang keypad enables you to input some variables. Halimbawa, gusto mo na mag-set ng time na ganito, mayroon kang value na quantity na i-input, and etc. So, pag na-install natin to, punta lang tayo sa file, magbubukas tayo ng samples ng keypad. So, dito sa ating tutorial for today, ang gagamitin natin ay itong custom keypad. Okay. Ayan. Yan, author Alexander Breivik. Siya yung nag-contribute na keypad library na to. Okay guys. So itong keypad natin, kaya tayo may sharp include dito is ina-include natin yung library niya na keypad. Okay guys. Ito babaguhin lang natin ng konti para i-modify natin ng konti at gagawa tayo ng konting projects maya-maya. Paliwanag lang natin itong ating code. Constant byte rows. So, ang ating keypad is 4x4. Kung makikita nyo naman dito, siya ay, ang rows niya ay 4 at ang columns niya ay 4 din. Yan o, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Kaya ito ay 4x4. Minsan kasi meron tayong keypad na 4x3 lang. So kung 4x3 ang ating gagamitin, yung columns niya babawasan lang natin yan. Gagawin nating 3.
Pero in our case, 4x4 ang ating gamit na keypad, kaya ito ang ating gagamitin. Okay. Dito naman sa character hexa keys, rows, columns, dito natin mako-customize yung ating keypad. So, ang keypad natin, ang gagawin natin ay itutulad na lang natin dito sa calculator. Kung makikita nyo dito, itong ating gagayanin na lang. Yan. So, magagawa tayo ng calculator project for today and discuss natin kung ano ba ang ating i-add sa code na to para maging calculator siya. Okay. Kung makikita nyo dito, babaguhin natin to. Itong 741 at saka positive na ito naman hindi na importante dahil ng positive lang ang ating gagamitin ngayon. Try natin. Pero pwede nyo namang i-modify pa ang program pagkatapos para ma-challenge kayo para dito sa ating project na to. So itong 741 tapos ito gawin na lang nating plus slash negative, and then itong pangalawang column 8520 tapos 963 dot and ano tayo dito, times minus plus equals. So nawala yung ating divide. Edi yung divide natin ilagay na lang natin dito sa portion na to para makita lang natin ito. Pero ang gagawin natin kasi puro integer ang ating gagamitin ngayon. Pwede rin sigurong gumamit na rin tayo ng float maya maya para pag nag-divide tayo makakakita tayo ng decimal place dun sa ating LCD. Yung LCD natin gagawin nating display natin para makita natin kung ano ba ang ating ni-input. Okay guys, baguhin muna natin to. Okay. Nagawa na natin. And then, ang sunod na natin gagawin is i-edit natin yung pin na ginamit natin. 'Di ba yung kung babalikan niyo yung vid natin, ang ating rows ay nagsimula sa pin 2 hanggang 3, 4, and 5. Tapos ang columns natin ay 6, 7, 8 at saka 9. Okay. Dito sa library ito gumamit tayo ng serial para lang ma-display yung kung ano ang character na pinindot natin. And then select natin, then upload natin itong ating code. Okay, done uploading na tayo. Pakita natin ngayon sa serial monitor kung ano ang ating pinipindot. So dito tayo. Kita nyo ba? So, pinindot natin to. Ito yung 7 dapat. 7, tapos 4, dapat ito 1,
tapos divide, tapos 8, 5, 2, 0, 9, 6, 3, tapos dot, x minus plus equals. Okay. So, nagana na tong ating keypad. So, why stop dyan sa pagganas ng keypad natin? So, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng simple calculator para makita natin ang usefulness nitong keypad. Okay guys. So, ang una natin gagawin, kasi dito sa ating code, medyo magko-convert tayo from character to integer. Kasi kapag nag-search kayo ng data types, ang character kasi ay iba sa string, iba sa integer, and etc. So, try natin na lagyan muna natin ng LCD dito. So, mag-include tayo ng LCD. Basically, ang ginagawa ko, kinakopy ko lang yung code dun sa last time. Pwede nyo naman yung gawin para ganun naman talaga ang pagpo-program eh. Minsan copy-paste dun sa code mong ginawa nung una. Upload muna natin to. Kailangan lumabas na dito yung hello world ulit. Yan. Okay. So, ang gagawin nating sunod, para pag nag-input tayo ng number, i-display natin sa LCD. Okay. So, LCD print yung custom key natin. So, yung custom key is variable mo dito na kung ano yung pinindot mong key dun sa keypad natin, i-display niya. So, yung hello world, tanggalin natin dito. Lagyan natin ng konting delay. And then mag-LCD.clear na tayo dito. Okay. So, panoorin natin itong ating LCD. Nag-hello world siya, tapos nag-clear din siya. Okay, pag pinindot natin 1, 7, yan. Yan, nadi-display na sa LCD natin. So, ang gawin natin sa calculator natin, di ba may reset yan? So, ang gawin natin, itong dot ay gawin na lang nating R. So, reset. Pag ni-reset natin, nire-reset din natin ang LCD. Ngayon, para makapture natin yung ating custom key, ang ginagawa ko dito, equals kapag LCD.clear. Actually, marami kayong pwedeng gawin dito sa LCD.
Okay, kulang tayo na close parenthesis. Wait lang. Bakit dito muli? Okay. Kamali tayo dito. Constantly. Ito ang kapartner niya. Then ito, balik natin to sa apostrophe. Teka, meron tayong error dito eh. Tapos, sobra tayo ng bracket. So, mayroon lang tayo na mistype. Okay, tumuloy na. Pag nagtatype tayo dito, yan. Makikita nyo, yan. Pag nag-clear tayo, itong portion na to, hindi nakaka-capture. Ayan. Yung single quote lang pala ang ating gagawin. Pag tinrate natin tong sa R, reset siya. Okay, and then ang sunod natin gagawin para magkaroon tayo ng numbers. Mag-ano tayo ng string. Ngayon guys, i-introduce ko na ngayon yung string. So ang string ay yun ay kapag text ang ating ginagawa, ang ating minomodify. So dito sa ating initialization part, magkano tayo ng string value. So gawin nating dalawa since ito ay array, since ito ay dalawang ating value pagta-times at pagpa-plusin. Kung ano man ang ating i-operate, dalawang value yun. So magsimula tayo sa single digit muna, single. Kasi kapag double digits na medyo iba na. Okay. So if R, di ba ang ating custom ay yan. Medyo marami pa palang gagawin dito. Else if lagyan lang natin ng else if. Ito ay times copy paste. Times divide ano pa ba, plus saka minus, and then yung equals. Yan. So other than that, ang if else kasi ito, if else if kapag one character na satisfy na niya, kuwari ito, R, hindi na niya dadaanan itong ibang else if natin. So, nakaka-save siya ng time kahit yun ay milliseconds sa program natin. So, yung program natin medyo responsive kapag
gumamit tayo ng if else na mga conditional statements. And then itong sunod natin ay else. So ibig sabihin yung ating mga characters na hindi numeric, nandito na ang kanyang condition. So yung ibang variables natin, ibig sabihin papasok as numeric na dito sa ating else na statement. Medyo haba pala guys tong ating tutorial na ito kasi medyo may pagka-complicated itong ating program for today. Pero tapusin natin ito para at least magkaroon kayo ng background kung paano natin ginawa itong program, yung simple na calculator. Okay. So, ang gagawin natin sunod ay kapag kabubukas lang natin, ibig sabihin first value ang ating i-input. So, maglagay pa tayo dito ng isa pang variable int is gawin na lang nating num. Kapag siya ay 0, first number. Kapag 1, second number. So, halimbawa, 1 plus 2. So, yung 1 natin, yung ating first number yon at saka yung 2, yun yung second number. Okay, guys. Since kapag pinindot kasi natin tong times, divide, plus, minus, ibig sabihin na sunod natin i-enter is yung second number. So, num equals to 1. Copy paste lang natin to. Pag nag-equals tayo, ang sunod natin i-enter, magiging num 0 ulit. Kasi babalik tayo sa first number. O kaya yung ating sum or difference, yun yung magiging ating num 0. Okay, ano sunod natin gagawin? Ngayon, itong custom key natin, if num equals to 0, ito yung first number. So meron tayong variable sa una na value, so ibig sabihin ito yung value 0 equals custom key So, yan ay 2 int muna. Hindi ako sigurado kung tama ang kakatanda ko, may 2 int tayo i-compile natin mamaya, then tingnan natin kung tama pa rin yung ano. So, ito value 1 na. Kaya natin compile. Okay, balik tayo dito. So, character ito. Convert muna natin sa string. Kaya natin ito. Okay. Ilipat natin dito ito.
So, since ito ay string na, so, kailangan natin gawin is para makapag-apply tayo ng operation, kailangan natin i-convert sa integer. So, ang gagawin natin, yung ating value, magseset pa tayo ng isa pa ditong variable na int equals to value int para malagyan natin ng value. Kasi yung string na yung string na 1 ay hindi siya equal sa integer na 1. So, kailangan natin ng konting pagko-convert equals to value 0 dot to int. Yan, lumabas na. So, ibig sabihin ito medyo okay na itong ating code. Copy. Paste. So, ito yung value int 0, value int 1. Tingnan nga natin kung magdi-display ito. Okay, nagdi-display. Kapag pinipindot na natin to, wala na siyang ginagawa. So, ang gagawin natin, single digit lang tayo ha mga sir. Ang gagawin natin, kapag nagano siya, num1 na, mag-LCD tayo dito. LCD dot set cursor 1 sa 0. So, ibig sabihin ito ay sa second line ng ating LCD. And then, LCD dot print yung ating operation. Kung times ba siya o minus. Copy paste na lang natin to. Copy paste. And then pag na-copy paste natin, palitan natin ito. Divided by ito plus ito minus at ito ay equals. Pero itong equals pala mamaya to kasi iba to. And then okay, upload natin. Tingnan natin ang development sa kanyang program kung ano bang na ano niya. Halimbawa, ang pipindutin natin ay 1 plus 2 muna tayo. Kasi dito 1. Tapos ang plus natin ay ito ba ang plus? Tingnan natin. Plus. O yan, nagana. Plus. Hindi pala to. Teka. Ito pala yung row at saka ano. So, balik na rin natin guys ito. Sa plus muna natin baguhin. Okay. 1 plus, yan. 2. So, ang kulang na lang natin ay equals. So, kapag pinindot natin ang equals, ang mangyayari dapat sa kanya, yung num0 natin, magiging yung first digit na uli. Tapos, mag-LCD dot set cursor ulit tayo. Babalik natin sa 00. So,
And then, i-display na natin yung ano. So, ang gawin natin dito, since ilalagay natin yan sa value 0, value int 0. Kasi pwede natin gamitin sa sunod na operation ito eh. Value 0 equals yung operation natin. So, magdadagdag pa pala tayo ng isa pang variable. Isa pa. Nasa operator. Int operator equals 0. Ngayon, pag 0 siya, ang gagawin natin ay siya ay plus. Kapag 1, siya ay minus. Kapag 2, siya ay times. At pag 3, siya ay division. Okay. So nga, plus. Pag plus natin, ang operator natin, operator equals 0. Kasi plus siya. Yun yung sinet natin doon sa variable. Copy paste natin to. Copy. Ang minus natin, ang operator ay 1. So guys, sana nasusundan nyo pa to ha. Medyo komplikado kasi to. Pero at least, makita nyo na kung paano ba nagko-code ng mga prototype. So ito ay 3,000 times ay 2. Tama ba? Multiplication ay 2. Ito. At ang 3 ay division. Okay. So, pag pinindot natin to, mag-i-if na ulit tayo dito. If operator equals 0. Else if operator equals to 1. And kunin natin lahat ng ano. Copy paste na lang natin to para mas madali. 0, 1, 2 at saka 3. Pag if operator 0, ito yung addition. So ang gagawin natin, value int 0 times value int 1. So, i-ano natin yan sa value int 0. Kasi yung plus pala to. Yung value na pinag-add natin dito, magiging value 0 siya ngayon kasi pag na-equals natin, magiging siya yung initial value. Okay. Tapos dito naman sa 1, ito yung minus. Tapos ito yung times. Ang multiplication ganito guys ha, asterisk. And then pag division, divide. Tanggalin na natin to. lcd.print value int 0. Okay. Pag ni-reset natin, saka lang siya magbabago ng ano. Babalik siya sa num0. So, ibig sabihin sa unang digit natin. Pero kapag in-equals natin,
Um, meron na siyang yeah. Ito equals. Pag in-equals natin, babalik siya sa num0. I-hold niya yung number, yung unang number natin para makapag-operate ulit tayo sa kanya. So, pag nag-equals tayo, ayan. Bago natin i-display ay lcd.clear muna natin. Okay. So, try natin tong code natin. So, may error tayo. Numeric constant. So guys, ang problema dito minsan yung mga keywords ay hindi siya pwedeng gamitin as variable. So ang gagawin natin, yung mga operator natin, gawin na lang nating OP. And then try ulit natin. Normal lang naman guys na parang nagta-trial and error kayo dito sa pagko-code. So sa pagtagal yung mag-code, mas nakaka-build kayo ng expertise dito sa ating ano. Okay. Okay, pumasok na. Try natin i-compile and magpindot-pindot tayo. So, ang gagawin natin, 1 plus 2. 1 plus 2. Itong equals 3. O, mag plus 1 ulit tayo. Plus 1 equals 4. Eh, times 2 natin. Saan nga ba ang ating times? Labas natin ang calculate natin dito. Yan. Ang times ay itong pinakamataas. Tama. O, i-times 2 natin. Times 2 equals 8. So, yung times natin dito, hindi ata natin okay. Dahil lang yung plus lang ang ating inano kanina. So, balik rin natin to para pare-pare sila. Guys, malapit na. Malapit na matapos. Kung nakatagal kayo ng ganito sa ating pagpo-program, makikita niyo kung parang ang pagpo-program kasi parang puzzle lang. Okay. Pero nagsisimula tayo sa single digit kasi kapag ito, halimbawa double digit. Tapos plus 2 tayo. Ano pa rin yan? Yan natin, 3. Kasi single digit lang yung ating ano. Ito, ulitin ko reset muna natin. Reset. Ano nga ba reset? Ito. Ginawa kong 11 plus 2 equals 3. Pero kapag tinuloy-tuloy natin, siya ay okay pa. So, halimbawa, ito, 3. Tapos nag-times, pagpalagay na times 2 equals 6. Tapos, mag-divide tayo. Divided by 2. 2, 3. Times ulit natin ng mas malaki naman, times 8 equals 24. Pero ang code kasi natin for whole numbers pa.
Hindi pa siya yung may decimal. Kaya nito. Try nating mag-divide. Divided by, pagpalagay na 5. Alin ba ang 5 natin? Ang 5 natin ay ito. Divided by 5 equals 4. So, whole number siya ng whole number ang kanyang ginagawa. Pero kung gusto nyo na maging may decimal siya, ang gagawin natin dito ay, kasi integer ang integer puro whole numbers. So kung gusto natin ng maging may decimal point, ang gagawin natin sa halip na ito ay int, gagawin nating float. Ang float kasi na variable type, nag-hold siya ng decimal places. Okay. Try natin. Magana tayo? 9 divided by 8. 9 divided by 8. Tama. Since float siya, may 0.00 kagad siya. Equals, yan. Meron siyang decimal places. Times, mag-times 3 tayo. Ano dapat ito? 3.36. Ayan, meron siyang konting ano. Tama ba? Pero try pa tayo. Teka, pumindot tayo ng bago kaya ganyan. Reset natin. 1. Reset. Dito tayo sa mataas. 7 divided by 4 equals 1.75. I-times 2 natin. Dapat ito ay 1.5 times 2. 3.5 times 2 equals 3.5. Merong instances na natama pero titingnan pa kasi natin yung code natin para accurate talaga siya. Magagawa natin accurate. Meron pa kasi mga bugs itong ating code. Kaya medyo marami pang pwedeng i-improve dito sa ating code. Pero guys, gusto lang natin ipakita ang capability ng keypad. So kung gusto niyo ituloy itong project na to is mas maganda, mas na-challenge po tayo na mag-code ng ganitong mga projects. Kasi pag na-code mo to, kung ikaw ay STEM student, medyo isa na tong project eh. Pero hindi natin ibibigyan lahat kasi mag-iiwan tayo ng konting gagawin para sa ating mga audience since meron naman tayong pwede naman tayong mag-research dahil itong ating mga video is ito ay reference lang para sa ating mga gustong matuto ng Arduino programming. So isa tong project na pwede nyong gawin, single digit nga lamang siya, and marami pa pwedeng gawin dito guys. So for today, yun na muna ang ating ibabahagi sa inyo, and I hope na kahit medyo complicated na tong ating program is may natutunan din kayo paggamit ng mga characters and keypads. Yun. So guys, good luck sa inyong mga prototype. I hope na may natutunan kayo. If you like na ma-notify kayo sa ating mga susunod na video tutorials, please like and subscribe para kapag meron tayong bagong videos, mag-notify lang yun sa inyong YouTube. Okay guys, thank you sa inyo and good luck.